Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo at sa pamilya ninyo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si Pastor Antonio Junior at narito muli upang ipanalangin ang iyong pamilya, kalusugan, trabaho at lahat ng biyayang bigay ng Diyos. Mga kapatid, napakalaking kagalakan para sa akin na malaman na mayroon akong ganitong pagkakataon na makasama kayo. Alam ko maraming sumusulat at nagsasabing pinagpapala sila ng mga panalangin ito. Kahapon, nakatanggap ako ng kamanghamanghang patotoo mula sa isang babaeng muntik nang magpakamatay. Sobrang lungkot siya, depresyonado. Isang araw, nagdasal siya at humiling sa Panginoon na kausapin siya at magpadala ng tao para kausapin siya. At doon, nakilala niya ang mga video ko dito sa internet, dito sa YouTube channel, at doon, dinalaw ng Diyos ang babaeng iyon. Mga kapatid, mula noon hinipo ng Espiritu Santo ang puso niya tuwing umaga at gabi, at kapag tumutugtog siya ng panalangin, kinakausap siya ng Diyos. At alam ko na marami rin sa inyo ang nahihipo ng mga sandaling ito, ng mga salitang dinadala ko rito. Pero alamin ninyo na ako rin ay binibisita ng Espiritu Santo tuwing nagdadala ako ng mensahe. Ngayon, gusto kong magpadala ng espesyal na yakap sa lahat ng kapatid na nananalangin kasama ko dito at sa labas ng Brazil. Nakikita ko ang mga patotoo mula sa Estados Unidos, Europa, Hapon, mga kapatid mula sa Portugal, Angola, Mozambique, Cabo Verde, at ako'y sobrang natutuwa. Pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, nais kong ibahagi ang ipinahayag ng Diyos sa puso ko. Ito ay tungkol sa isang bagay na sa kasamaang palad ay sumasakop na sa puso ng maraming tao. Mga taong nasa simbahan, ngunit madalas ay walang lakas ng loob na aminin ito. Ito ay ang damdamin ng inggit. Tanggap, samahan mo akong manatili rito hanggang dulo dahil magbubukas ito ng iyong mga mata. Maaaring ikaw ay pinagtatarget ng inggit o ikaw mismo ay may inggit sa iyong puso. At sigurado ako na ang mensaheng ito ay tatama ng malalim sa iyo. Amen. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, pindutin ang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video. Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang isang bahagi ng Awit 14 na nagpapakita kung gaano kalala ang maaaring idulot ng inggit sa atin. Tingnan ninyo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang pusong payapa ay nagbibigay buhay sa katawan, ngunit ang inggit ay nagpapabulok ng mga buto. Tingnan ninyo ito mga kapatid, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Pwede kang mag-ehersisyo araw-araw. Pwede kang kumain ng tama, pwede kang magpa-therapy, pwede kang magkaroon ng routine ng panalangin at pagninilay sa salita. Kung naiinggit ka, hindi ka mabubuhay ng maayos at payapa. Ang totoo, mga kapatid, ang inggit ay isang salot na sumisira sa taong naiinggit at maaari pa nitong patayin ang taong kinaiinggitan. At tingnan mo, hindi ako nag-e-exaggerate ako sa unang mga kabanata ng Genesis. Mababasa ang kwento ni Cain at Abel na magkapatid. Hindi ko alam kung alam mo, pero sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang masamang damdamin ng inggit ay sumakop sa isang tao. Ayon sa Biblia, anak ni Adan at Eva sina Cain at Abel. Si Cain ay magsasaka at si Abel ay pastol ng tupa. Pareho silang lumalakad kasama ang Diyos. Ngunit si Cain ay tinutokso ng inggit. At sinabi sa Biblia na isang araw, naghandog sila ng mga alay para sa Diyos. Inialay ni Abel sa Panginoon ang mga unang anak at ang pinakamabubuting tupa mula sa kanyang kawan. Dahil gusto niyang bigyang lugod ang Diyos para sa buhay at mga biyayang natanggap na niya. Samantalang si Cain ay nag-alay ng bahagi ng kanyang ani. Ngunit hindi niya inisip na ibigay sa Diyos ang hinihingi ng Diyos noong panahong iyon sa lumang tipan. Gusto ng Diyos nang hain ang mga hayop upang ipakita na ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan at upang hindi mamatay ang tao. May kailangang mamatay kaya hayop ang iniaalay na sakripisyo. Noong oras na yon, inialay ni Cain ang akala niyang tama, hindi ang hinihingi ng Diyos, kaya alam mo na ang naging resulta. Nalugod ang Diyos sa unang sakripisyo na inialay ni Abel. Si Abel ay may tapat na puso, pusong mapagmahal. Pero ang kanyang kapatid, ginawa niya ang lahat ng may pagkamakasarili. Hindi iniisip na bigyang lugod ang Diyos at doon mismo ay kinausap ng Diyos si Cain. Kung hindi mo iaalay ang hinihingi ko, hindi ka ba tatanggapin? Siyempre tatanggapin ka.
kaya gawin mo ng tama sa susunod. Pero mga kapatid, si Cain mismo ay nagsimulang magalit, nagsimulang mainggit at nauwi ito sa pagpatay niya sa kanyang kapatid. Sa sandali ng matinding galit, inatake niya at napatay ang sarili niyang kapatid. Doon, mga kapatid, isinumpa ng Diyos si Cain dahil sa kanyang malupit at makasariling gawain, at hinatulan siyang magpalaboy sa lupa. Habang buhay siyang malalayo sa pamilya at sariling bayan. Bukod pa rito mga kapatid, nakikita natin ang halimbawa sa mismong buhay ni Jesus. Si Jesus mismo ay nagdusa at pinatay dahil sa masamang damdaming ito ng inggit. Ipinapakita ng Biblia na noong panahong iyon, ayon sa tradisyong Hudyo, maaaring patawarin at palayain ang isang bilanggo tuwing pagdiriwang ng Paskwa. At dahil dito, iminungkahi ni Poncio Pilato sa mga tao na palayain si Jesus mula sa lahat ng maling paratang na ibinato laban sa kanya. Pero alam mo ba ang nangyari? Hindi tinanggap ng mga Pariseo dahil naiinggit sila kay Jesus. At pinilit nila ang mga tao na hilingin sa gobernador ng Judea na palayain. Yung tulisan, yung kriminal na si Barrabas, isang lalaking nakakulong dahil sa pagpatay ng tao, at hiniling nila na ipako sa krus ang anak ng Diyos. Lahat ng ito ay dahil sa masamang damdamin. Mga kapatid, at sa kasamaang palad, marami sa atin ang namumuhay tulad ng mga Pariseo noong panahon ni Jesus, noong panahon ni Cain, at iniaalay natin ang ating sarili sa masamang damdamin ng inggit. Nagsisimula tayong tumingin sa mga biyayang natatanggap ng mga kapatid sa ating paligid. Nagsisimula tayong makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba, at doon nagsisimula tayong mainggit, mga kapatid. Nalulungkot ako dahil ngayon, hindi na natin halos maibahagi ang biyayang gawa ng Diyos o makapagpatotoo sa simbahan dahil baka mainggit ang iba. Kung binigyan ka ng Diyos ng kotse, para sa iyo lang iyon. Kung pinayagan kang magkaroon ng bahay, ito ay isang biyaya. Madalas, kailangan mong manahimik dahil hindi mo alam kung ano ang nasa puso ng ibang tao. Mga kapatid, napakalungkot nito. Kaya dapat tayong humingi ng awa sa Diyos dahil ganyan ang inggit. Siya ay may layunin, at habang hinahangaan niya ang taong iyon, kinamumuhian din niya ito at ginagawa niya ang lahat para siraan at saktan ang taong iyon. Ilang mga asawa ang minamaliit ang kanilang mga misis, at ilang mga misis din ang minamaliit ang kanilang mga mister. Dahil ayaw nilang makita ang kanilang asawa na umuunlad, ayaw nilang makita ang kanilang misis o mister na umaangat. Mga kapatid, nakakalungkot ito sa mag-asawa at pamilya. Ang mga tao ay naiinggit at nagnanais ng masama. May talata sa Biblia na nagpapatunay nito. Kawikaan 27:4, tingnan mo kung ano ang nakasulat. Ang sama ng loob ay malupit at ang galit ay mapanira. Pero sino ang makakatiis sa inggit? Totoo mga kapatid, sino ang makakatiis sa inggit? Alam niyo ba kung bakit ito nangyayari? Dahil sa katigasan ng puso ng tao. Baka iniisip mo, pero pastor, hindi pa naman ako nakapatay ng tao. Paano mo ako ikinukumpara sa isang napakabagsik na tao? No. Mga kapatid, alam ko na karamihan sa atin ay hindi kukuha ng buhay ng iba at wala ring gustong pumatay ng kapwa. Pero ang kasamaan na nasa ating puso ay kasing bigat din ng pagpatay ng tao. Si Jesus mismo ang nagsabi, kung isusumpa mo ang isang tao, ikaw ay mahahatulan at dapat pagbayaran iyon. Kaya mga kapatid, maraming nagsasabi at iniisip na salita lang iyon. Pero hindi, dahil maaaring maghatol ang mga salitang iyon. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo, bawat isa sa inyo ay mananagot sa mga salitang binibigkas ninyo. Dahil madalas mga kapatid, ang mga salita ay nagpapakita ng laman ng ating puso. Si Jesus mismo ang nagsabi na mula sa ating puso lumalabas ang masasamang bagay, na mula sa ating puso ito nagmumula. Diyan nagmumula ang pangangalo niya. Kamatayan, pagpatay, at inggit. Lahat ng uri ng masamang bagay ay nagmumula sa ating puso. Kaya sinabi ni Jesus na ang lumalabas sa bibig ay galing sa puso. Kaya tuwing gusto mong makilala ang isang tao, pansinin mo ang mga salitang binibitawan niya. Bigyang pansin mo ng mabuti ang mga lumalabas sa bibig ng isang tao dahil madalas kahit biro lang ang sinasabi niya, may katotohanan pa rin iyon. Kaya, mga kapatid, kailangan nating labanan ang inggit. Hindi ko rin sinasabing ligtas na tayo dito, ha? Lahat ng tao matapos sina Adan at Eva ay nahawa sa kasalanan. At ito ay dapat nating maging malinaw sa ating isipan.
Dahil ang dyablo, gusto niyang gamitin ang mga tao para panghinaan tayo ng loob at gusto rin niyang gamitin tayo para sirain ang buhay ng iba. Kaya gusto kong bigyan ka ng ilang mga payo dito. Ikaw na dumadaan dito na hindi makaramdam ng tuwa kahit may magbahagi ng biyaya sa iyo. Mag-ingat kapag may lumapit at nagsabing, "Tingnan mo, binigyan ako ng Diyos ng pinagpalang kasal, mabuting relasyon, mabait na tao at magandang kalagayang pinansyal." Ano ang nararamdaman mo? Alam kong sabi ng Biblia, pinagpala talaga. 'Di ba? Na nagsasabing, makigalak ka sa mga nagagalak at makiiyak ka sa mga umiiyak. Napansin ko na, mga kapatid, mas madali talagang makiiyak sa mga umiiyak kaysa makigalak sa mga nagagalak. Kapag may lumapit sa iyo na umiiyak, malungkot, madali lang magbigay ng payo o magpalakas ng loob sa taong iyon. Ngayon, ang hamon ay kapag may lumapit sa iyo na masaya, punong-puno ng saya at nagsabing, "Tingnan mo, sobra akong pinagpapala ng Diyos." Ikaw na madalas naghihintay ng biyaya, ikaw na madalas hindi pa natatanggap ang matagal mo nang hinihiling. Madalas, hindi mo magawang makigalak sa tagumpay ng iba, kaya pakinggan mong mabuti. Tuwing may nagkukwento ng biyaya sa tabi mo, natutuwa ka ba para sa mga natutuwa? O naiinggit ka kapag nakikita mong may biyaya ang iba? Kapag nakikita mong pinagpapala ang isang tao? Makinig kang mabuti ha? Kaya hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag mong maliitin ang meron ka lang dahil lang mukhang mas marami ang iba kaysa sa'yo. May mga tao na parang mas mataas pa kaysa sa'yo, pero hindi mo alam ang tunay na pagkatao nila. Hindi mo alam kung paano ang pamilya nila. Maraming tao ang nagpapakita na parang ayos lang ang lahat sa kanila. Minsan tinitingnan mo ang pamilya mo at iniisip, ang dami naming problema, pero parang perpekto ang pamilya ni Juan. Pero mga kapatid, Diyos lang ang nakakaalam ng tunay na nangyayari. Diyos lang ang nakakaalam ng nangyayari sa loob ng bawat tahanan. Hindi ba totoo? Kaya huwag kang mainggit sa iba. Huwag mong hangarin ang meron sila. Matutong makontento sa kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Alam ko na mas madaling sabihin kaysa gawin. Kasi tao lang tayo, may kahinaan at nagkakamali. Pero, mga kapatid, kaya nating lahat na mapaglabanan ang inggit. Kaya nating lahat na matuwa sa mga biyaya ng iba. Amen? At ang isa pang hakbang na kailangan mong gawin ay puntahan mo ang ugat ng problema. At doon mo malalaman na talagang naging mainggitin ka. Alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? Dapat mong ilabas lahat ng nararamdaman mong yan. Kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos at kailangan mong sabihin, "Panginoon, tulungan mo akong matuwa sa tagumpay ng iba." Pagkatapos mong magdasal, kailangan mong itigil ang kakatingin sa ginagawa ng iba. Tigilan mo ang panonood ng buhay ng iba sa internet, sa social media. Mga kapatid, magpakasaya tayo sa kung anong ibinigay sa atin ng Diyos. Maging masaya tayo sa mga biyayang meron na tayo at tigilan na natin ang kakatingin sa buhay ng iba. Sige ba? At palagi, kapag napansin mong hindi ka masyadong natuwa sa tagumpay ng iba, ipagdasal mo siya, pagpalain mo ang buhay niya. At maniwalang kaya ring gawin ng Diyos yan sa'yo. Pero hindi mo kailangang pagnasaan ang biyaya ng iba. Maaari kang matuwa sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa'yo. At nalulungkot talaga ako, mga kapatid, kapag nakakakita ako ng kompetisyon sa loob ng simbahan. Alam mo yon, kapag nakakakita ako ng paligsahan. Mga kapatid, iisa lang ang pamilya natin sa pananampalataya. Hindi natin kailangang pagnasaan ang sa iba. Ang Diyos na nagpapala sa iba ay siya ring magpapala sa iyo. Kamakailan, may babaeng nagkomento dito. 'Di ba? Tungkol sa panalangin, sabi niya, "Pastor, perpekto ang pamilya mo. Matagumpay ka sa lahat. At gusto kong malaman kung anong meron ka na wala ako." Alam ko na isa sa mga desisyong ginawa ko ay ang hindi magtanim ng inggit, hindi ikumpara ang buhay ko sa buhay ng iba. Ginagawa ko lang ang ipinatawag sa akin ng Diyos, pero may mga pagkukulang din ako. Maaari rin akong magkaroon ng mga problema. Huwag mong akalaing perpekto ang buhay ko. Umiiyak din ako at madalas panghinaan ng loob. Mga kapatid, ang kalaban ay tumitindi ng sobra, kaya nahihirapan akong mag-record ng panalangin dito para sa inyo. Isipin nyo, mag-record ng panalangin araw-araw, umaga at gabi. Hinahanap ko ang lakas ko sa Panginoon at inaalala ang mga nagbibigay pag-asa sa akin. Naaalala kong ang gawaing ito ay para sa Diyos, hindi para sa akin. At iyan ang dahilan kung bakit ako nandito. At ang tanging hangarin ko ay tulungan ka. Kaya hinihiling ko sa iyo na manatili ka hanggang sa dulo. Bakit? Dahil gusto kitang ipagdasal, gusto kong magbigay ng pananampalataya sa iyong puso.
at pagkatapos ay ipagdasal ang iyong buhay. Alam kong makapangyarihan ang panalangin, lalo na kung ito ay nakabatay sa Biblia at hindi mula sa akin. Hinihiling ko sa Diyos na palakasin at bigyan ako ng biyaya, at dahil nandito ka na, hinihiling ko sa iyo na isulat sa mga komento ang iyong unang pangalan at isulat mo rin, ang Diyos ay kumikilos sa puso ko ngayon. Amen. Purihin ang Diyos. Handa ka na bang baguhin ang buhay mo para di mo na ikumpara ang sarili mo sa iba? Mga kapatid, tandaan natin na lahat ay may pinagdadaanan at ang mga nagtagumpay ay nagbayad ng malaking halaga para dito. Lumaban siya, nagpatuloy siya, naging matatag siya. Huwag mong isipin na madaling makuha ang mga bagay. Lahat ay mahirap, mga kapatid. Mahirap kumita ng pera, mahirap din pumasa sa pag-aaral, di ba? Sa eskwelahan, sa kolehiyo, mahirap din, pati ang magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya. Mahirap talaga. Kasi kailangan mong magpatawad, kailangan mong magsikap, kailangan mong magtiwala sa mga tao. Kaya wala talagang madali sa buhay ng kahit sino. Sinabi ni Jesus, nasa mundo kayo at makakaranas ng pagsubok, pero magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan ko na ang lahat para sa inyo. Kaya, kumapit ka sa pangakong iyan. At ngayon, gusto kitang ipagdasal. Hihilingin ko na pagpalain ng Diyos ang iyong puso, ang iyong buhay, at bigyan ka ng kasiyahan, na ikaw ay maging masaya at kontento sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. Amen. Kaya ipikit mo ang mga mata mo at ipagdarasal kita ngayon. Aleluya. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit kami sa iyong presensya upang luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. O aking Diyos, salamat Panginoon sa isa pang pagkakataon na narito kami, nananalangin at tumatanggap ng kapayapaan at pagpapala mo. Ama, alam ko na maraming tao dito ang pumasok na balisa, lubos na nawawala ng pag-asa dahil napakalaki ng mga pagsubok. Ngunit Panginoon, hinihiling ko sa iyo, pumasok ka sa buhay ng taong ito. Ibuhos mo ang iyong pagpapahid, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, wasakin mo ang lahat ng sumpa, lahat ng gawaing laban na itinayo laban sa pamilyang ito. Panginoon, alam kong maraming tao ang hindi gusto ang taong ito. Maraming naninira, pumupuna, at nagpapababa sa kanya. Alam ko ring maraming babae ang may asawang lalo pang bumababa ang pagkatao dahil sa puna. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko sa iyo, palakasin mo ang puso ng babaeng ito. Palakasin mo ang puso at pananampalataya ng lalaking ito rin. Ama ko, na madalas hindi nakakayang magdala ng pangtustos sa bahay, madalas din ay nakakaranas ng pang-aalipusta mula sa kanyang asawa. O Diyos ko, napakaraming problema. Ama, napakaraming alitan sa relasyon. At ang taong ito ay nade-depress. Iniisip ng taong ito na hindi niya kakayanin. Ngunit Panginoon, narito kami Ama, dumadalangin at humihingi ng kapatawaran. Ibuhos mo ang iyong biyaya at awa. Madalas naming gustuhin ang hindi amin at hindi rin kami natutuwa sa tagumpay ng iba. Ngunit Panginoon, narito kami upang humingi sa iyo. Hipuin mo ang aming puso. Alisin mo ang inggit, ugat ng kapaitan at kaisipang di galing sa iyo, Panginoon. O Diyos, hinihiling namin sa iyo, Panginoon, alisin mo sa amin ang lahat ng kasamaan, lahat ng bagay na nakakasama sa aming paglalakbay, Panginoon. Alam namin na ang aming halaga ay hindi nakabase sa material na bagay, katayuan sa pamilya o iba pa kundi sa iyong biyaya. Iyong biyaya, Panginoon, ang nagpapatawad at nagpapabago sa amin. Kaya nais naming maging katulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming isabuhay ang Ebanghelyo at mapagtagumpayan ang kasamaang sumusubok sa aming puso. Iligtas mo rin kami, Panginoon, mula sa kasalanan. Sa anumang anyo ng kasalanan, kasalanang sexual, kasalanang moral, kasalanan sa aming mga isipan. O Panginoon, sinabi mismo ni Jesus na kung magnasa tayo ng isang babae, sa ating puso ay nangalunya na tayo sa Kanya. Maawa ka, Panginoon, mahirap sundin ang iyong salita, pero alam naming posible dahil sa banal na Espiritu. Sa aming panalangin at paghahanap sa iyo, binabago mo ang aming puso. Kaya, O Diyos, bilang ministro ng Ebanghelyo, pinagpapala ko ang lalaking ito at babaeng ito. Pinupuri kita, Panginoon, dahil marami ngayon ang nakakaramdam ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan. Sigurado akong nagsimula na ang pagbabago ng ugali at mula ngayon ay pupurihin at luluwalhatiin na kita, Ama. Dahil ang kadena ng panalangin na ito ay lalo pang lumalakas araw-araw. At para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon, narito kami dahil ang Panginoon ang siyang nagpatatag sa amin.
Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos.